Magandang umaga po sa ating lahat. Antayin lang po natin na mag-live po tayo sa ating Facebook page at tayo po ay magsisimula once na ito po ay mai-Facebook Live na po. Maraming salamat po.
found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught in the merciful love, found hope, found love, found all I need. 'Cause you're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So for one, I'm gonna give my praise to you. It's today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. It's today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught into merciful love. Found hope, found love, found all I need. 'Cause you're all I need. The time has come, save for all we believe in. So for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. 'Cause today is all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. Stand for all we believed in. So for one, I'm gonna give my praise to you. The time has come to stand for all we believed in. So for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. It's today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. It's today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. It's everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. Everything I do. Yeah, all the praise goes out to you.
Para po sa tawag sa pagsamba mula sa Awit Kabanata 29, talata 1-3. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tayo pong lahat, tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay napapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father, Lord Jesus Christ. We glorify your name and praise you, Father in heaven, for this morning. Lord, maraming salamat sa bawat kalakasan na inyo pinagkaloob sa bawat isang naririto. Hindi man kami magkakasama physically, Panginoon, ngunit sa iisang damdamin kami ay nagkakaisa, Panginoon, na ikaw ay papurihan at pasalamatan. Panginoon, dalangin namin sa mga oras na ito na iyong banal na espiritu ang pumagitan sa bawat isa, Panginoon. Ikaw rin ang magpala sa bawat internet connection ng bawat isa na nanonood, na bawat isang makakonect, Panginoon. At Panginoon, ikaw nga rin po ang magpala sa iyong anak na ititindig upang dalhin ang iyong mensahe. Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin namin na ikaw lang mapupurihan, madakil at maitaas. At buksan niyo nga po aming puso at isipan sa mga salita na iyong ibibigay sa amin sa umagang ito. Lord, ikaw na nga po ang bahala. Sa iyo na po namin tinatagubilin ang lahat. Ito nga po aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus aming tagapagligtas. Amen.
Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang kuman ang mga nabubuhay at nangangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Paghahari walang hanggan, nanguna ngayon man, walang hanggan. Amen, Amen. Okay, nasa panahon po tayo ng pahayag at mga pagbati. Paki-flash yung, okay? Narito po yung ating mga pahayag. Yung online kamustahan po with PCUMC Kids, 2 p.m., 5 to 8 years old. Ang sa 3 p.m. po, 9 to 10 years old. At ang 4 p.m. po ay from 11 to 12 years old. Ganoon po, magpapatuloy po yung ating online midweek service via Zoom and Facebook Live. Okay, every Friday, 4 p.m., WSCS Care Group via Messenger video call. And then, January 16, sige. Mga may birthday. Ngayon po ay isang mapagpalang kaarawan po kay Diana Grapil sa January 11. Ganun din kay Jomer Javier, January 13. Si Daniel Mendoza, January 13. Si Francis Joy de la Cruz, January 15. Belsasar Flamenco Jr., January 15. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa umagang ito na tunay nga po na kami ay virtual na naman, Panginoon, kung saan ay mga nasa bahay, Panginoon, ay mga anak, doon sila sumasamba. Bagamat sarado ang aming kapilya, pero binuksan mo naman ang bawat tahanan, Panginoon, upang iyon ang maging sentro ng aming pagsamba. Dakilang Diyos, tunay nga po na Ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa iyong mga anak na nasa kanilang mga bahay. Tunay nga po na laganap na naman ang pandemic, Panginoon. Tunay nga po na lahat ay ang lahat po ay infected, Panginoon. Maraming infected, Panginoon, maging sa mga manggagawa. Tunay nga po na dalangin namin ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-ingat, magpagaling sa kanila. At ito nga po ang Diyos ang patuloy na gumawa sa kanilang buhay, na sa ganitong pagkakataon ay patuloy ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan at hindi maging hadlang ito upang papurihan ka. Dakilang Diyos, gayon din po, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kaarawan,
Tunay nga po na ingatan niyo sila at alam namin, Panginoon, ito isang araw na ginawa mo sa kanilang buhay upang pasalamatan ka at magbalik tanaw sa kagandahan loob mo sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, pagpalain mo yung aming pananambahan at ikaw ang Diyos ang patuloy na mangusap sa puso ng iyong mga anak na nasa kanilang mga tahanan. Bikisin niyo nga po kami, buklurin niyo nga po kami, Panginoon, ng isang pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Isaiah chapter 43 verse 1 to 7. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang, upang ako ibigyan ng karangalan. Para po sa ikalawang pagbasa, ito po ay matatagpuan sa Gawa, Kabanata 8, mga talata 14 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Na mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon si Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinananalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang ebanghelyo po ay matatagpuan sa Lucas Kabanata 3, talata 15 hanggang 17, 21 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi. Nanadabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, ang sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamali. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di na mamamatay kailanman. Nang mabautismohan na ni Juan ang mga tao, binautismohan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word
kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang, lahat ay nilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang, huwag kang susuko, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, kumapit ka lang, kumapit ka lang. Okay? Magandang mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Tayo po ay virtual na naman at sa buong buwan ng January, ng buwang ito tayo po ay virtual. Kasi po nag-surge or nag-spike na naman ang nag-positive sa pandemyang ito. Kaya pararaanin po natin ang buwan ito upang sa muli natin pakikita ang lahat ay ready na at nakapag-quarantine na ang lahat upang mas safe tayo sa bawat isa. Okay? Ngayong linggo ay Epiphany Sunday. No? At ito ay sa ating Biblia, ang ating teksto ay the baptism of Jesus. Ano nga ba yung Epiphany? No? Ito yung pagpapahayag ng Diyos sa tao na kung saan ay the manifestation of God to human. Ito yung ibig sabihin ng Epiphany. Kaya nga dito sa ating teksto ay makikita natin na ito yung pasimula ng pagpapahayag ng kadiyusan, no, ni Jesus sa mga tao. Sa ating tekstong pinagbatayan ay sabi doon, naghahari sa mga tao ang pananapik sa pagdating ng Mesias. Sa pangangaral ni Juan ay maraming siyang naakay. Kaya nga't maraming tao ang sumunod sa kanya at nagpabautismo. Very popular nga siya. No? Dahil dito, ang katunayan nito ay maraming tao ang nagpabautismo, no? Kung saan galing at sinasabi at inaakala ng iba na siya ay isang propeta. Ang iba naman sa tekstong ating pinagbatayan ang sabi baka siya ang Mesias. Ganon siya kapopular. Ganon siya nakilala ng napakaraming tao dahil sa kanyang pangaral. At dahil sa intense ng kanyang pangangaral na very bold, no, masyadong hayag, ay nakilala siya, no, ng maraming tao dahil inaakala na siya ay isang propeta na kung saan siya yung ipinadala ng Diyos at inaakala ng iba na siya yung Mesaya o yung tagapagligtas na matagal na nilang iniintay. Kung ating babalikan, ang mga Israelita o mga Hudyo ay patuloy na nag-aantay ng Mesaya o ng tagapagligtas. Magliligtas sa kanila sa pang-aalipin ng Roma at ito yung magbibigay sa kanila ng ganap na kalayaan. Kaya nga nang mangaral si Juan, akala nila ito na yung Mesaya.
Kaya nga ang sabi ni Juan ay hindi ako ang Mesaya, kundi yung susunod sa akin. At sinabi niya na hindi man lang ako karapat-dapat na magtanggal man lamang ng kanyang panyapak. Makita natin dito yung kanyang humbleness, sa kanyang popularidad, sa kanyang kasikatan, sa kanyang galing mangaral. Hindi niya inangkin yung glory, hindi niya inangkin yung honor na nasabi niya sa kanyang sarili na ang daming sumunod sa akin dahil sa aking pangaral. Hindi tumanim sa kanyang isip na sa kanyang kagalingan napagkamalan siyang Mesaya, kundi ibinalik niya sa tamang tao, sa tamang Diyos, yung karangalan na walang iba kundi si Jesus. Sabi niya hindi man lang ako karapat-dapat mag-alag ng kanyang panyapak, na hindi niya inangkin yung karangalang iyon, kundi ibinalik niya sa dapat pagbigyan nito na walang iba kundi si Jesus. Ganun din sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kuminsan ay pag tayo ay kinakain na ng pride o kinakain na tayo ng kataasan sa ating buhay, ay nasasabi natin na nagawa ko ito dahil sa aking galing, dahil sa aking talento, dahil sa aking pagsusumikap. Kuminsan inaangkin natin yung dapat na para sa Diyos na nagbigay sa atin ito. Kung tayo man ay naging popular, kung tayo man ay nasa anong estado ng ating buhay, alalahanin natin na hindi mangyayari ito kung hindi sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Dapat nating malaman na nasa Diyos ang lahat ng pagpapasya, kung ano yung mangyayari sa atin. At kung ano man yung naabot natin, ay walang iba. Ang Diyos lamang ang nagbigay nito sa atin. Na dapat natin tandaan na ang papuri ay walang iba kundi sa Panginoon. Kaya kung tayo ay may mga talent, kung tayo ay may mga gifts sa ating buhay, ay isipin natin na hindi atin ito. Ito ay ipinagkaloob lamang ng Panginoon. At kung ano man yung naabot natin sa ating mga buhay, matuto tayong magpakumbaba tulad ni Juan, na dapat nating ibinabalik yung karangalan, yung glory and honor na walang iba kundi sa Diyos na nagbigay ng lahat sa atin ito. Kaya nga, makita natin dito na hindi niya inangkin yung karangalan. He is very selfless, humble. At sa teksto ating pinagbatayan ay sabi dito ay kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismo ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ang bautismo ni Juan ay sa tubig, water baptism, na kung saan ang simbolo nito ay pagtalikod sa kasalanan. Ang symbolism nito ng pag ikaw ay inilubog sa tubig, ikaw ay nilinis at nagkaroon ng bagong pagkatao. Ano naman yung spiritual baptism, ito ay gawa ng Diyos na kung saan ay ito yung tumutulong sa atin upang sa araw-araw nating buhay tayo ay binabago. Ito'y gawa ng Espiritu, at ito yung nangyayari sa ating mga buhay na kung saan ay araw-araw tayong binabago ng Diyos upang magkaroon ng isang bagong pagkatao na naayon sa kalooban ng Diyos. At yung baptism of fire, ito naman yung pagdadalisay, sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, kung minsan sinasabing ito ay isang idiomatic expression, na ito yung minsang mangyayari sa buhay ng tao na mangyayari sa iyo,
ang halimbawa nito ay sa isang empleyado na first time mong gagawin ng isang bagay, no? Ang baptism of fire ay ganoon din, no? Ito ay isang bagay na mangyayari sa ating buhay upang tayong mga sumusunod kay Kristo ay patuloy na nililinis at dinadalisay sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, makita natin dito na maging si Jesus ay nagpabautismo kay Juan, no? Ano nga ba ang makikita natin dito sa ginawa ni Jesus? Bakit siya magpapabautismo, ano? Ang mga taong pumila upang magpabautismo kay Juan ay makasalanan, sila yung nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pero si Jesus na isang sinless o isang walang kasalanan ay nagpabautismo din. Anong makikita natin na ang gustong sabihin, ano, sa atin Jesus sa kanyang ginawa na maging siya na isang banal, isang holy, ano, ay nagpabautismo din. Aanin niya yung bautismo sa makasalanan lamang yon, sa mga gustong magbago ng kanilang buhay. Una, ang bautismo ni Jesus, kaya siya nagpabautismo kay Juan, ay ito yung inauguration, ano, ng kanyang pagpapasimula sa ministry. Ano? Kung ating titingnan na pag-aralan na natin mga nakaraang linggo na may gap between sa buhay ni Jesus mula ng 12 years old, wala nang mababasa sa Biblia na nangyari sa kanyang buhay hanggang siya ay umabot ng 30. Mababasa na lang natin yung kanyang buhay na nagpapabautismo na kay Juan. Kaya may gap, no? May silent years na hindi natin alam sa buhay ni Jesus. At makita natin dito na ito yung panahon na kailangan niyang, ito yung panahon na pinakikita niya na it's about time to come out. Ano? Ito yung panahon na siya lumabas to speak out. Ano? At ito yung initiation niya ng pagsisimula ng kanyang ministeryo, no? Kung walang account sa Biblia na tungkol sa buhay niya, sa kanyang adulthood, ano? Makita natin dito sa kanyang pananahimik ng mahabang panahon, no? At nang lumabas siya, ito yung panahon naman, no? Na sinasabi niya nung siya nagpabautismo na ito yung panahon ng kanyang pagsasalita at pagsisimula ng kanyang ministeryo. Ito yung kanyang paglabas sa matagal na pananahimik at di pagsasalita at sa kanyang buhay, no? Yun yung baptism niya, no? At makita natin dito na ganoon din sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Minsan ay napakatagal na nating nananahimik, ano? Wala tayong ginawa kundi sumamba, umuwi, ano, maupo sa church, ano, kung araw ng Sunday. Wala tayong hindi tayo nagsasalita o wala tayong contribution, ano, basta tayo ay sasamba. Pero tayo ay nananahimik, ano? Siguro it's about time na sa ating matagal na pananahimik sa buhay bilang simpleng Kristiyano ay panahon na siguro para tayo ay lumabas, mag-speak out, magsalita at ipakita natin na nag-i-exist tayo, no? Ito yung gustong sabihin ni Jesus, ano, sa kanyang paglabas, sa kanyang pagbabautismo na panahon na para siya ay magsalita at mag-umpisa ng kanyang ministeryo. At ganoon din sa ating mga buhay, no? Baka meron tayong mga ministeryo na mga dream ministry, ano? Mga darling ministry na gusto nating pasimulan pero hindi natin masimulan dahil very passive tayo, hindi tayo nagsasalita o ayaw nating mag-involve sa church. Siguro it's about time na isipin natin at tayo magpasimula ng gusto nating gawin sa church, no? Kaya nga yung baptism, ano? Ito yung inauguration, ano? O initiation upang pasimulan natin yung gusto nating gawin sa ating buhay at sa loob ng ating church. Kung ano yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Kung ating titingnan,
nang lumabas si Jesus at nagpabautismo, no, in 3 years ay mission accomplished siya. Naganap niya yung gusto niyang gawin, natapos niya yung dapat niyang gawin, at dahil sa kanyang pagnanais na matapos yung kanyang tungkulin, no, yung kanyang nais na ipagawa sa kanya ng Panginoon. And then, ang pagbabautismo ni Jesus ay nangangahulugan ng to sympathize, no, to people. No? Wala siyang kasalanan, pero gusto niya na samahan ang mga taong ito na nagnanais magbagong buhay. Gusto niyang makisympathize, ano, sa mga taong ito sa kanilang pinagdaraanan. No? Gusto niyang ipadama, no, sa mga taong ito na kasama sila sa kanilang pinagdaraanan sa buhay. No? Gustong sabihin ni Jesus na kasama sila anuman ang nais nilang gawin, anuman yung nangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang pinagdadaanan, ay gusto ni Jesus na ipadama na kasama siya, no? To sympathize para sa kanilang nararamdaman. At makita natin dito na ito yung naramdaman ng mga taong naroon na nagpapabautismo na kasama o kaisa nila si Jesus. At ito din yung nais na makita sa atin, ano, ng mga tao na nakapaligid sa atin, na ano man yung nararamdaman nila, ano man yung pinagdaraanan nila sa buhay, kaisa nila tayo, na nakikiisa tayo ng damdamin sa kanila kung ano man yung kanilang pinagdaraanan sa buhay. Yun yung gustong ipaabot, ano, ni Jesus sa kanila. Nakasama niyo ako. Ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong tinatahak sa buhay, ay sasamahan ko kayo. And then, pangatlo, ang pagbabautismo ni Jesus ay is a declaration of war against Satan. No? Na pag ikaw ay nagpabautismo, no, ay sinasabi mo na ikaw ay nasa panig ni Jesus. No? Dinideklara mo na ikaw ay Kristiyano. Dinideklara mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus. No? It's a declaration, no, na you are a Christian. And at the same time, ang bautismo ay is a declaration of war against Satan. Na nagdedeklara ka ng giyera laban sa kaaway. No? Na Team Jesus tayo, no? Na kung saan ay tagasunod tayo ni Jesus. At kung tayo ay nagbagong buhay, ibig sabihin iniwan na natin yung gawa ng kaaway. At tayo ngayon ay sumusunod sa isang Diyos, no, na nagnanais, no, na matalo ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Imagine that, ano, na sa ating pagbabautismo pala, ano, nililimutan natin, no, yung mga gawa ng kaaway na nasa ating buhay noon. Iniiwan na natin iyon, no? At tayo ngayon ay nabubuhay sa panibagong buhay na kasama ni Jesus, na kung saan ay tinatalo natin yung gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya nga ang bautismo ay napakahalaga, no? Kung ating bibigyan ng meaning ang kahulugan nito sa ating mga buhay. Ito ay inauguration, ano, ng ating pagpapasimula ng ministeryo, no, to sympathize, at it's a declaration of war against Satan, no. Kaya nga kung ating titingnan yung ating mga buhay, no, natatandaan niyo pa ba kung kailan kayo binautismuhan? Natatandaan niyo pa ba kung kailan natin idineklara yung ating sarili na tayo ay Kristiyano na, no? At kung tayo ay magbabalik, ano, sa bautismo na ginawa sa atin,
ay marirealize natin na ito pala ang kahalagahan nito sa ating mga buhay. Sa panahon tayo ay nanlalamig, sa panahon tayo nanghihinawa, no? Magbalik tayo doon sa panahon na tayo ay binautismuhan. At ito pala ang kahulugan nito sa ating mga buhay. Ang sabi sa verse 21 ay nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus, nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit. Nang matapos siyang bautismuhan ay nabuksan ang langit. Makita natin dito na ito yung pag-welcome sa atin sa sangkalangitan. Na kung tayo ay nagpabautismo, nabuksan ang langit, na we are welcome sa langit sa panahong tayo ay binobautismuhan. Baptism is not salvific, hindi ito nakapagliligtas, pero binubuksan ng Diyos ang sangkalangitan sa panahon na tayo ay binobautismuhan. Nang ibig sabihin ay wini-welcome niya tayo. At ito yung naranasan ni Jesus na nabuksan ang langit nung siya ay bautismuhan. Ibig sabihin ay ang ating susunod na nais ng Diyos na mangyari sa atin ay mapunta sa buhay na walang hanggan, sa sangkalangitan. At nais ng Diyos na ang lahat sa atin ay mapunta doon. Dahil sa bisa at kahalagahan ng bautismo na ginawa sa atin. And then sabi doon, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Makita natin na narinig sa sangkalangitan ang tinig ng Diyos. Ito yung minamahal kong anak. Makita natin yung tinig na yon, na nandoon yung affirmation, yung pakikiisa ng Diyos Ama sa ating kapahayagan na tayo ay Kristiyano na sa pamagitan ng bautismo. Nandoon yung affirmation ng Panginoon sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Nakasama natin siya na kung saan ay tayo, kung sinabi kay Jesus na siya yung bugtong na anak, ganun din sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay nagsasalita na narito yung aking anak na kinalulugdan. Ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos nang tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay. Gayon din ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil tayo kanyang anak, tayo ay kanyang kinalulugdan sa pagpasok sa buhay ng isang Kristiyano sa pamagitan ng bautismo. At sabi doon, nalubos kong kinalulugdan. Nakita natin dito yung kagalakan ng Panginoon sa isang taong nagbabalik loob sa Diyos. Nandito yung kaluburan ng Panginoon na tayo wini-welcome niya sa sangkalangitan sa panahon na tayo ay nagpapasyang magpabautismo. Mga kapatid, tunay nga po na sa panahong ito ng pandemya, natunay nga po na dito nakapako at nakapokus yung ating paningin sa nangyayari sa ating kapaligiran. Na para bang ang mga bagay tungkol sa sinasabi ng Diyos ay natatakpan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero kung magbabalik tayo sa sinasabi ng ating Panginoon, na ito yung pinakamahalagang bahagi ng ating buhay nung tayo ay makaranas na bautismuhan. Bagamat kuminsan hindi ito nabibigyan ng pansin o kuminsan nakalimutan na natin kung anong araw tayo bininyagan o binautismuhan. Hindi na natin alam kung anong taon yun.
Pero makikita natin na pwede nating muling sariwain, no? Ang mga bagay na ito sa kabila ng krisis at pandemyang ating nararanasan, na ang bautismo, no, ay kapahayagan na tayo ay nakikipag-isa kay Kristo bilang isang Kristiyano, na ito'y pwede nating sariwain sa makabagong panahon, na ang Diyos ay patuloy na lululugod sa atin at binuksan niya ang kalangitan sa bawat isang nagnanais sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, maraming salamat muli sa araw na ito, na muling nais ng Diyos, no, na alalahanin natin ang pinakamahalagang araw sa ating buhay nung tayo ay bautismuhan. Dahil dito, linalikdan natin yung ating kasalanan at tayo nagkaroon ng bagong buhay at tayo ay wini-welcome niya sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa mayamang mensahe na ating pong narinig sa umagang ito. Sana ito po ay maging hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon po, tayo po ay nasa panahon ng paghahandog. Maaari po natin itong ipadala sa official GCash account ng ating iglesia na ngayon po ay naka-flash sa ating mga screens, o maaari din po natin itong ipadala sa ating simbahan at ipaalam po ito sa ating manggagawang babae kung magdadala man po. O maaari din po natin ipunin muna upang ating dalhin sa ating face-to-face worship na ating pong ipapabatid kung kailan po muli magsisimula. Muli, maraming salamat po. Ang aming kaloob sa'yo'y ihandog. Ang dito ay nag-iipok pag-iingat ng Diyos. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga kaloob na ito na patuloy namin ibinibigay sa iyo sa pamagitan ng GCash. Dakilang Diyos, tunay nga po na tanggapin niyo nga po ito sa patuloy na pangangailangan ng aming iglesia at ng kanyang misyon. Tanggapin niyo nga po ito at ikaw, ang Diyos, ang patuloy na magpala sa iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin. Sa kabila ng krisis na aming pinagdaraanan, tunay nga po na kami patuloy mong binubuklod sa pamagitan, Panginoon, ng virtual. Salamat po, Panginoon, sapagkat narito kami nagpapatuloy sa kabila ng mga problema, pagsubok, at krisis na aming pinagdaraanan. Patuloy mo kami binabangon, patuloy mo kami binibigyan ng pag-asa, pinalalakas. At salamat sapagkat may isang Diyos na buhay na pwede namin tawagan sa ganitong kapanahunan. Dakilang Diyos, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa buhay na affected, Panginoon, ng virus. Dakilang Diyos. Alam namin, Panginoon, na kay Diyos na makapangyarihan, Diyos na kagalingan. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na gagawa sa kanilang buhay. Hipuin niyo nga po sila, Panginoon, upang maranasan nila ang ganap na kagalingan. Dakilang Diyos, tunay nga po na ganoon din sa aming iglesia. Sa ganitong pagkakataon, Panginoon, ay apektado ang lahat. Lahat ng aspeto ng aming buhay, kabuhayan, emosyonal, pinansyal, ay apektado. Pero alam namin, Panginoon, na ikay Diyos na mapagbiyaya, na ikaw ang tutugon sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ganon din sa pangangailangan ng iyong iglesia. Ikaw ang Diyos ang patuloy na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, na makita mo na ang bawat isa ay patuloy na nag-aalab sa pananampalataya. Bagamat hinahanap namin ang face-to-face, Panginoon, kung saan mas nararamdaman namin ang iyong presensya. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na pupuno at magpapaalab sa pananampalataya ng mga anak upang kung kami man, Panginoon, ay makabalik, ay naroon pa rin yung alab ng aming pananampalataya. Pagpalain niyo nga po yung mga anak. Tunay nga po na nasa gitna kami, Panginoon, ng ganitong sitwasyon na hindi namin alam ang hinaharap, hindi namin alam ang bukas. Pero isa lamang ang tiyak na ang Diyos namin ay Diyos na tapat sa aming mga buhay. Pagpalain niyo nga po ang aming iglesia sa kabuuan sapagkat marami din mga manggagawa ang infected at positive, Panginoon, sa virus na ito. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ay tunay nga na ang lahat, Panginoon, ay dinaramdam ang ganitong kalalagayan. Kaya alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-iingat sa bawat manggagawa, sa bawat miyembro, Panginoon, na naapektuhan ng krisis na aming ginagalawan. Kaya, Panginoon, pagalingin mo yung aming bayan. At tunay nga po na alam namin na ito'y may katapusan at alam namin, Panginoon, na darating ang isang araw na magiging malaya kami, Panginoon, sa ganitong sitwasyon. Pagpalain niyo nga po yung mga anak na nasa kanilang bahay. Tunay nga po na anuman ang kanilang ginagawa, abutin niyo nga po sila. Tunay nga po, Panginoon, na bigyan mo kami ng kapayapaang nagbubuhat sa iyo. At tunay nga po na maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa gitna ng ganitong sitwasyon ng aming buhay. Gayon din ang kapayapaan na makita sa amin ang tunay na kapayapaan sa gitna ng sitwasyong ganito. Ilang Diyos, pagpalain mo yung aming bayan at tunay nga po na salamat sapagkat ikaw ang Diyos ang patuloy na gumagawa sa aming mga buhay sa bawat mamamayan na sa ganitong mga pangyayari ay mayroon kang nais ituro sa bawat isa. Tunay nga po na yung lesson learned, Panginoon, yung mas mahalaga na sa kabila ng ganitong sitwasyon ay masasabi namin it's a blessing pa rin at pwede kami magpasalamat. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikipisan, pagtuturot kaaliwan ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon mula pa nung una, ngayon, magpakailanman. Amen.